Mayong hapon, probinsya sa Davao del Norte o Davao de Oro. Pitsa 7 bulan sa Enero 2025 o kaniyan usab kita alang sa ikaduhang episode sa Express na Kitab Taho sa Simana. Alang sa mga nagbagang balita, baka kung dili tinuod ang ipasiatab nga kutob na lang karong January 2025 ang operasyon sa Nordeco. Davao del Norte gipasidunggan isip awardee sa SGLG sa ikawalong higayon. Nordeco Hakot Awards sa 2024 Lumens Awards and 2024 Philreca Awards from the Wires. O plantagak gipahapsay ang mga linya sa kuryente. Magtutudlo og estudyante mapasalamaton sa Nordicasyon. Alang sa uluhan sa balita, usa ka dakong bakak ang gipasiatab nga kutob na lang karong January 2025 ang operasyon sa Nordeco. Adunay gipakatang nga impormasyon karon kabahin sa kuno mawala na ang prangkisa sa Nordeco. Matud pa kutob na lang January ang Nordeco apan buot ipasabot sa buhatan sa atong electric cooperative nga ang maong balita walay kamatuoran. Padayon ang pagserbisyo sa Nordeco sa katawan kutob 2028 ug ang prangkisa niini para sa mainland og 2033 alang sa Samal Island. Magmaingmad kita ug dili kita palinlang sa mga sayop nga mga balita. Positibo ang Nordeco kauban ng mga MCOs nga malupig niini ang nagpadayong pagdungog sa Senate Bill number 2888 kung asa buot ilugon sa Aboitiz-owned Davao Light and Power Company ang mga prangkisa sa Nordeco. Apan ang nagkadagang pirma sa mga lehitimong MCOs sa Nordeco nga mikamat na og kapin gatusan kalibo nagpadayag sa pagbatok sa maong Senate Bill o pagsuporta sa Nordeco. Davao del Norte LGU gipasidunggan isip awardee sa SGLG sa ikawalong higayon. Ang Nordeco nagpahayag sa iyang kinasingkasing nga kalipay sa local government unit sa Davao del Norte tungod sa pagkahimong awardee sa Seal of Good Local Governance o SGLG para sa 2024. Ikawalo na kini nga higayon nga gipasidunggan ang Davao del Norte LGU nga timaan sa dakong kalambuan sa probinsya. Matud pa ni Nordeco Acting General Manager Elvera S. Almog, ang Nordeco nalipay sa dungog nga gihatag sa Davao del Norte LGU isip usa sa mga awardees sa SGLG karong tuiga. Sa Nordeco, wala mimuhunong sa pagpasiugda og mga inobasyon sa among mga serbisyo aron masagubang ang nagkataas nga panginahanglan sa kuryente sa probinsya. Ang sektor sa negosyo nga nagsalig sa elektrisidad sa ilang adlaw-adlaw nga operasyon mao ang among gihatagan og prioridad tungod sa dakong papel nga ilang gidula sa mga inisyatibo sa kalambuan sa LGU. Sukad sa panahon nga ang Daneco nagsugod sa pagpakusog sa mga panimalay og negosyo nga mga infrastruktura og mga entidad sa Davao del Norte ni adtong 1972, ang probinsya dako na ang nahimo sa natad sa pagmugna o ekonomikano mga oportunidad para sa katawhan. Alang sa buwan sa Enero hangtod Oktubre 2024, ang Nordeco adunay 518 ka high voltage industrial consumers nga na-energize. O ang ubang mga establishmento gitakdang ma-energize karong tuiga. Dili pa kini ang kalambuan nga ginadahom kay padayon nga nagadawat ang Nordeco og mga aplikasyon gikan sa high voltage og industrial applicants sa Tagum City og sa pipila sa dagkong bahin sa Davao del Norte. Ang labing bag-o nga milestone alang sa probinsya mao ang pag-uswag sa pagtukod sa SM. Nakitagbo na ang ilang management sa Nordeco alang sa pagsugod sa ilang aplikasyon. Ang Starbucks bag-o lamang nga giabilihan kaniadtong Disyembre 29, 2024. Kini nga mga aplikasyon napakita lamang sa ilang pagsalig sa delirato sa LGU o sa kapasidad sa Nordeco sa paghatag kanila sa kuryente sa ilang gikinahanglan. Ang SGLG Award sa Davao del Norte usa ka testamento sa usa ka kalampusan nga hinusang nakabot sa tanang stakeholders lakip na ang Nordeco.
Ang matag panimalay nga napasugan, matag negosyo nga natabangan, nga mahimong operational pinaagi sa kinasing-kasing nga serbisyo sa kuryente sa Nodeco ug sa walay kakapoy nga mga kamot sa mga empleyado aron makabot ang kauswagan para sa atong minahal na probinsya. Para sa laing balita, Nordeco Hakot Award sa 2024 Lumens Awards and 2024 Philreca Awards from The Wires. Hakot Award ang Northern Davao Electric Cooperative sa miaging 2024 Lumens Awards ug 2024 Philreca Awards from The Wires, kung asa na dawat niini ang AA category. Usa ka testamento sa paday nga pag-uswag sa Nodeco. Kini nga pag-ila nagpamatuod sa kamaayo sa operasyon o serbisyo sa Nordeco taliwala sa mga pagpandaot batok sa electric cooperative. Sa National Electrification Administration Memorandum Number 2024-30 sa calendar year 2023 EC Overall Performance Assessment and Size Classification, ang Nordeco usa sa 8 ka mga electric cooperatives nga adunay mas maayo nga performance level sa tanang parameter. Giila usab kini sa iya mga nahimo nga adunay 5 ka awards. Ang pasidungog gibase sa tinuod nga assessment nga gihimo sa NEA sa tanang electric cooperatives sa nasod nga base sa key performance standards sa pinansyal, institutional, technical o uban pa. Ang mga awards mao ang musunod: NEA Major Award, Improve EC Award, NEA Minor Awards, ECs with Advanced Loan Amortization Payment with NEA, ECs with Fully Liquidated Subsidy Fund, ECs with High AGMA Attendance, and Single-Digit Feeder Loss Award. Philreca Awards, Constant Contribution Award, Digital Transformation Award, Heart of Gold Award, MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, Outstanding Radio Program Excellence Award, Outstanding TV Program Excellence Award, State of the Art Workplace Award, Team Awesome Award, the Iron Pillar Award, Information Empowerment Catalyst Award, Model Member EC Award, and Prompt Payor Award. Sigun ni Acting General Manager Elvera S. Almog, ang mga pasidungog nagpakita sa dakong pagsalig sa Nodeco sa paghatod sa taas nga kaligad nga serbisyo sa among mga miyembro konsyumante tag-iya. Ang mga trabahante sa Nodeco magpadayon sa pagpaningkamot alang sa padayon nga pag-uswag sa among mga serbisyo. Ang Nodeco mubarog nga lig-on sa atong mandato nga hingpit aron matuman ang Rural Electrification Program sa gobyerno ug ang misyon nga gitahasan ni kanhi President Ferdinand Marcos Sr. Ug alang sa mga balita kabahin sa serbisyong kinasing-kasing sa Nodeco, Uplan Tagak gipahapsay ang mga linya sa kuryente. Aniya ang atong correspondent nga si May Rosper Gales alang sa maong taho. Dagitab sila ab! Sa unang bahin sa tuig, isugan sa Nordeco ang programa ni ini nga Oplan Taga kung asa gibalhin ang mga poste sa kable nga gipanag-iyahan sa mga kumpanya sa kable, internet ug telekomunikasyon walay joint pole agreement. Ang JPA nagbase sa mga giya nga gihatag sa National Electrification Administration o NEA. Atong sayro ng taho kabahin ni ini. Matud pa ni Director Nelson T. Cañete sa National Telecommunications Commission o NTC Region 11, ang Oplan Tagak na inisyatiba sa Nordeco angay lamang marekomenda ngadto sa nasudnong antas. Gipakita ni Director Cañete ang iyang kadasig diha sa pagtabang sa aktwal nga pagpatuman sa Oplan Tagak. Sa kasamtangan ng Oplan Tagak na himong malampuson sa paglimpyo sa mga linya sa kuryente, mapasalamato ng Acting General Manager sa Nordeco nga si Ms. Elvera Almog sa nahimong kooperasyon sa mga LCOs, ilabi na sa gipakitang suporta sa NTC. Ano yung ginayon? Horot yun. Pasensya ay yun. Sorry. Kabalungan mo sa inyong responsibilidad. Ang nag-complain na ni,
ang chairman, o some of the homeowners. No, taod-taod na ni. So, tayo mabuhat. Next week, Bautista mi sa Mankilam. Request gyapon to. Ingaan ni gyapon ang mahitabo. Again, sa mga internet provider, reminder lang, palihog, gahini ninyo og oras nga ma-pull out ninyo ang inyong mga daan nga linya nga walay gamit. Kay mahimong collateral ang mga linya ninyo nga buhi. No, mahimong collateral madamay ba. Ayo, tanawa gibugkos. Luoy kayong mga buhi pa nga linya. Ang Nordeco magpabilin nga matinud-anon sa pagpalambo sa kalidad sa serbisyo alang sa kaayuhan sa mga MCOs. Abli kanunay ang Nordeco sa pakigalayon sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron lamang mapaniguro ang kaluwasan ug kaayuhan sa tanan. Kini si May Rose Pergales alang sa Nordeco Express Dagitab, taho sa simana. Magtutudlo og estudyante mapasalabaton sa Nordicasyon. Atong sayro na maong taho gikan sa atong correspondent nga si Christian Joy Dacalos. Dagitab sila ab. Ang Nordeco naghatag og dakong pagtagad sa sektor sa edukasyon tungod nagatuo kini sa kamahinungdanon sa edukasyon dinha sa pagkabot og tiunay nga kalambuan dili lamang sa mga individual apan lakip na ang tibuok komunidad. Tungod niini gipakusgan sa Nordeco ang Nordecasyon niini nga programa nga nakasentro sa paghatag og serbisyo sa mga eskwelahan sa probinsya sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Atong sayron ang taho kabahin niini. Ang Nordeco nagpabiling matinud-anon sa iyang mandato nga maghatag og kahayag sa matag panimalay sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Pinaagi sa programa niini nga Nordecasyon ilalom sa kalingan ng Nordeco CSR program, nagahatag kini og libreng check-up sa mga wirings sa eskwelahan og libreng ayo na pod sa makit-an nga nga mga linya. Kini gipangunahan sa mga abtik nga electrician sa Nordeco. Laing gasa usab ang ginadalit pinaagi sa Nordecasyon sama sa lingkuranan, lamesa ug uban pang regalo alang sa mga teachers ug estudyante. Giving is love translated into action. Today, we witness the love of Nordeco in providing for the needs of our children in Quezon. And giving these materials can only be just giving for us, but if we would dig down into where it is rooted, it is an actualization of the concern that Nordeco has for the children. Nordeco, thank you for loving them. Thank you for loving our children. And today, with all our hearts, we heartily welcome everyone at Dr. Report. Dili matungkad ang kalipay sa mga magtutudlo og estudyante panahon nga moduaw ang Nordeco sa ilahang eskwelahan aron idalit ang kaayo sa Nordecasyon nga programa niini. Sama sa giingon ni Jose Rizal nga mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Buot makatampo sa Nordeco dinha sa mga programa alang sa kalambuan sa mga kabatan-unan. Kini si Christian Joy Dacalos alang sa Nordeco Express Dagitab, taho sa simana. Kalambuan o pamatigayon. Ang report sa gikan kang May Rose Pergales, Dagitab sila ab. Ako si Mabel Hulapong, nag-manage sa Dang Laundry Shop o Dumoy Agua Blue water refilling station diri sa poblasyon na Bunturan. Kung sa tanan na gusto mo avail sa among services sa laundry shop, na kami branch sa terminal, public market o sa Arabejo Street, poblasyon na Bunturan. Sa gusto magpa-deliver, na pwede kami makontak sa 0970-899-0089. Daghang salamat.
Express Dagitab Business Updates. Alang sa atong Express Dagitab Business Updates, Starbucks giabrihan na. Giabrihan na gayod ang Starbucks Tagum kaniadtong Disyembre 29, 2024. Para sa mga coffee and non-coffee lovers, adto na ta sa Starbucks. Ang report sa anong tagikan kang May Rosper Gales, Dagitab Silaab. Kaniadtong Desyembre 29 sa milabayng tuig, opisyal nga giabrihan ang bagong business establishment sa syudad sa Tagum, nga mao ang kauna-unahang Starbucks, usa ka American multinational chain of coffee houses and roaster, din una kini nga natukod kaniadtong tuig 1971 sa Seattle, Washington. Sa kasamtangan, adunay 35,711 stores sa tibuok kalibutan. Atong lantawon ang Starbucks Tagum para sa mga coffee and non-coffee lovers. Adto na ta, Dagitab Silaab. Alang sa atong MCO Corner, dako ang pasalamat ni Sir Rodjan Culano Jr. sa Nodeco nga taga Kabaywa, Asuncion, Davao del Norte kay natiman ang linya sa kuryente sa ilang lugar. Mga ka-MCO, atong paminawon ang report ni May Rosper Gales, Dagitab Silaab. Og mao kini ang naglangkob sa Express Dagitab taho sa simana. Ato kini madunggan o masaksihan matag Martes alas 2 sa hapon pinaagi sa DXDN o NDEC channel. Kini po si Eliezer Boyet Liaban, miyembro sa kalusan ng broadcaster sa Pilipinas, ang inyong makakuryenteng kauban. Kini ang inyong igala sa kanginan nga nagaingon, yes to Nordeco. Ako na si Arvin Villaflor nga taga Proc 3 Barangay Iho, Davao de Oro, na maligya akong suka nga sinamak. Kanya akong sinamak, wala ni say bitsin, wala pudklorin, muna pinakalami diri sa Barangay Iho, Mako, Davao de Oro. Ug gusto mong sausawa, nara diri ang suka nga may asim pa. Kalinga ng Nordeco. Gikan sa kasing-kasing ni Nordeco ngadto sa matag panimalay sa probinsya sa Davao del Norte o Davao de Oro. Ang among serbisyong kinasing-kasing mao ang mga mosunod: Oplan Dagitab, Connect Dagitab, Unlad Kapasidad, Gabay Kababayinan, Nordikasyon, Kaabag sa Kalambuan, Tunol Hinabang, Kalambuan o Kinaiyakan. Ito ang pasalamat na po sa kalinga ng Nordeco. Basta Nordeco, i-heart mo na yan! Nordeco Oplan Digitab Program. Ako si Rosetta Villa Parte, Corp Chairman sa Corp 3, usa sa beneficiary sa programa sa Nordeco nga Oplan Digitab. Nagpasalamat kay Migdako kay sa kadugay sa panahon karon pagimi nakaabil aning programa ha. Ug tungod usab sa paningkamot sa Nordeco, misiga na gyud mi. Ug dagko kay migpasalamat sa maong mga programa. I am proud Nordeco MCO.
Ang Oplan Digitab usa ka programa ilalom sa kalingan ng Nordeco nga gipakusgan sa atong electric cooperative aron daghan ang makatagamtam sa programang elektripikasyon. Kini nga programa subay sa mandato sa National Electrification Administration alang sa total nga elektripikasyon sa tuig 2028. Tumong sa maong programa ang pagtabang sa mga panimalay o kwalipikadong benepisyaryo aron makaangkon og kaugalingong electric service connection. Gipasayon ang pagpasuga sa ubos lamang nga kantidad. Sa 5,193 pesos and 50 cents, adunay house wiring, labor costs ug Nordeco fees. Nordeco Oplan Digitab Program. Nordeco Connect Digitab Program. Ako si Jessica Andarza, taga-Proclusi Gati, Pagitala Davao de Oro. Isa akong kabenepisyaryo sa Connect Digitab na gihatag sa Nordeco. Pasalamat ko kanila kay kami nakaangkon ang programa. O karon dili na nit-nit ang among panimalay. Daghang salamat. I am proud Nordeco NCO. Kini nga programa subay sa mandato sa National Electrification Administration (NEA) alang sa Total Electrification Program sa tuig 2028. Tumong niini ang pagtabang sa mga panimalay nga adunay mga flying connection o routing aron mahimong legal ang ilang pagkamiyembro konsumante tag-iya sa Nordeco. Libre ang 30 ka metros nga drop wire, meter base o kilowatt-hour meter. Discounted connection fees nga 543 pesos and 50 cents gikan sa 1,093 pesos and 50 cents. Nakig-alayon usab ang Nordeco sa mga accredited electricians niini aron makunhuran ang labor cost sa pag-instalar og house wiring. Nordeco Connect Digitab Program. May higala, kumusta og mayong adlaw, welcome sa atong panaguban. Kini higala sa kanginan inyong host Troy Hagunos. Kini atong programa Upticks Kamotoran og Kahayag. Tuguti ko niyo motimbaya kayong tanan og Happy New Year ning tuig 2025. Live usab kita sa atong Nordeco Facebook page og nakahukap kita sa radyo Okay sa imang FM station. This time, ato makauban live sa atong programa si Ma'am Mel Franz Bambi Kapulong from NGCP, ang atong Davao Region Public Relation Officer. Ma'am Bambi, welcome sa atong pananguban. Happy New Year, sir. Happy New Year sa atong mga suking tigpaminaw sa atong programa karong hapon. Mayong hapon sa inyong tanan, Sir Troy. Nalipay kami nga naimbitahan kami karon diri sa inyong programa. Ug pasalamat kami sa imong presensya daghang tag isgutan karon kabahin sa programa sa Panuga, Pangurinti, suganda kita bilabina ang NGCP. Before nato isgutan ang tanang operasyon nato, atong isgutan ma'am kunsa kining pulong nga NGCP. Okay, ang NGCP or the National Grid Corporation of the Philippines is a private company na in charge or maoy taga-deliver sa kuryente gikan ngadto sa atong mga sources or sa power plants padulong sa atong mga distribution utilities and electric cooperatives sama sa Nordeco. So mao ang iyang papel diha sa industriya. Yes, sir. Mao ni ang mandato sa NGCP. So ang atong customers or ang atong gina-serve kaning mga electric cooperatives sama sa Nordeco, naapod tay private utilities and naay mga large industries also. Dili lang sa isla sa Mindanao, kundi sa katibukang isla sa Visayas o Luzon area. Yes, sir.
So kita interconnected na ta sa tulo ka major islands in the Philippines, and we operate nationwide. So kanong sa Ma'am Bambi nga na interconnected ang atong mga linya sa NGCP? Na-interconnecta katong January last year, no? Katong pagka-energize o pagka-start, pagkasugod sa pag-operate sa atong Mindanao Visayas Interconnection Project. Pero sa una pa, ang interconnected nga islands mao ang Luzon ug ang Visayas. Pero ang MVIP, no, tawagon na to MVIP in short, ang Mindanao Visayas Interconnection, fully operational na kini sukad January of last year. That's why the 3 islands in the Philippine grid are already interconnected. So we are one grid na lang. Okay. Ang atong central office asa kini nahimutang dinhi sa isla sa Mindanao ba o sila sa Luzon area? Ang atong head office dito sa Manila. Or sa head office San Juan, Metro Manila ang location. Pero doon na kitay mga regional offices, no, sa South Luzon, doon na kitay sa North Luzon, and then doon na sa Visayas ug sa Mindanao. Diri sa Mindanao, ang atong regional office located kani sa Iligan City, dito sa Barangay Maria Cristina. Okay. Diri sa Davao City, ma'am, Davao Region, ano na ba tay opisina? Yes, doon na, sir. Ang atong office diri, we call this the District 5 Office of Operations and Maintenance, naa sa Davao City, sa may Barangay Mintal. Pero all over Mindanao, doon na tayo 6 ka district offices. Okay. Oo. So, ang District 1, dito sa Zamboanga Peninsula, ang District 2, covering siya sa Lanao provinces, Lanao del Sur and Lanao del Norte. And then we have ang District 3 office na sa Cagayan de Oro City. Ang District 4 covers Caraga region, kita ang District 5 which is the Davao region, and the District 6 office covers Soxargen. Okay. Sa mga nananaw nato karon, ato ding gipangutana tungod kay daghang nalibog ani unsa maning NGCP, unsa puning mga distribution company. So atong giklaro nga ang National Line, NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, mao ni ang national line nga naga-distribute ngadto sa mga electric cooperatives o sa mga even sa mga private utilities. Yes, sir. We are the transmission sector sa tibuok industriya sa energy. No? Mao na nga kung adunay power interruption sa distribution utility, dapat masayran sa atong mga konsumador na posible ang interruption nahitabo sa planta, nahitabo sa transmission, o nahitabo sa atong tagsa-tagsa ka mga distribution utility. Yes, tinuod na, sir. Mauna siya ang interconnection sa mga sectors, no, sa energy. So naay generation sector, mao na atong mga planta, no, or sources of power, and then transmission sector, which is NGCP, and then we have the distribution sector, kaning electric co-ops, distribution utilities, and then dito na dayon sa mga households, no, maunang okay. Sa inyong experience, Ma'am Bambi, sa the whole year, unsa mga bulana ang kasagaran nga daghan og interruption? Duha man gud ka klase ang interruption, sir, no? Doon na tay scheduled or planned power interruption, doon na pud tay unscheduled, no, or unplanned. Ang mga planned power interruptions nato, the year before ginahimo namo ang planning ana, no? For the NGCP side, ang mga maintenance activities are spread all over the year, no? All over the areas that we cover. Example for Davao area, doon na tayo mga schedules ana nga pagahimuon. Sa mga scheduled or planned power interruptions, no, ang atong ginahimo diha mga maintenance activities. Kasagara gina-schedule nato on weekends, no, kay para baba ang demand, no, and most of the offices, government offices, mga factories ana wala ga operate at the time. That's why ang maintenance activities nato
dinha nato ginapahigayon. Kay tag-as siya, no? Usahay 2 hours, more than that, usahay moabot og 12 hours. That's for the planned or the scheduled power interruptions. Karon kaning unscheduled, anytime of the year or any day of the year, pwede ni siyang mahitabo. No, kay daghan mga posibleng pwedeng factors, no, mga maka-cause ani. Pwede ni siyang generation deficiency. So dito ni siya sa generation sector, no, or sa plant, sa power plant. Pwede ni siyang transmission pod ang cause. No, mga atong mga linya, atong mga towers, no, atong mga substations, no. Unsa ang mga causes posibleng na ay mga animal intrusion or natay gitawag nga na mga hayop nga maka-affect sa atong operations, no. Dunay posible pod nga weather condition. So kung hangin kaayo or ulan kaayo, usasad na siya sa maka-cause og unscheduled na power interruption. And then naatay equipment failure. So kini equipment failure pasabot sa planta o sa side karon sa NGCP nga linya? Sa transmission sector lang sa sir. Oo, sa NGCP. So these are the kung baga transmission constraints, no, nga mga factors nga pwedeng maoy hinungdan. Okay, if I may interrupt, Ma'am Bambi. Kining kung pananita na dunay failure ang mga planta sa generation company, aduna ba coordination sa opisina nga among planta dinhi ma-interrupt? Wala ba nga nga coordination tali sa EGCP o sa mga generation company? Doon na sir, if connected po sa AMOA or sa NGCP, ang maong planta. Okay. Pero naamagoy mga planta nga embedded, no, sa example sa Nordeco. So ang coordination po nila sa inyo na direct direkte. na sa AMOA. Opo. So kung sa AMOA, mag-inform sila na ingon ani, but of course the official statement of what's really the root cause, no, magagikan gyud sa ila. So klaro kayo kung EGCP siya nga interruption na ay duha ang unscheduled, kung ato ni i-discuss sa limang term ganang wala agi schedule, may kalit lang o kining schedule nga base sa imong pamahayag kanina nga namoy a year before nga namoy plano nga dunay preventive maintenance sa inyong equipment sa linya mo ng ang tanang distribution utility including ang Nordico matagan og information da para kami po sa mo technical side makaandam ang kooperatiba. Yes sir, mauna siya ang atong proseso nga ginasunod. Okay, kasagaran na ni may tabo. Pag mag-brand out siya, ang pasangilan sa tao, kinig yung Nordico. Pero nasabta naman nato di ay pinagi sa atong public relation officer sa Davao Region si Ms. Kapulong, si Ma'am Bambi, nga naay mga rason ngano nga dunay power interruption. Sa inyong data, if we can discuss, Ma'am Bambi, unsay kasagaran nga causes sa power interruption? Karon lang tuiga sa tuig 2024. 2022. Yes, very good na siya nga question sir, no, kay tungod sa atong massive implementation of infrastructure projects, no, usag gyud sa pinakadako nga cause or pinakadaghan, no, nga power interruptions, no, for last year were caused by kaning mga heavy equipment sa atong mga projects nga gi-implement like road widening, kaning flyover project, kanang mga construction of buildings, kana sir. Kay ang kaning mga backhoe, no, or mga kaning dump trucks, dili usahay kasagara, no, sa among mga investigation, nakita namo nga dinha sila sa ilalom or duol sa linya sa kuryente, naga-operate, no, dili nila kung baga mapansin nga ang ilahang clearance, no, ang clearance sa truck between ang tip sa truck ug ang atong linya nga high voltage doon na di ay kaayo. In short, Ma'am Bambi, wala coordination karon ng mga contractor paingon sa inyong opisina? Wala sir, because we don't have any relationship or baga any coordination with them.
Kay sila, naga-implement po sila sa projects, but kulang lang ang ilahang information on how dangerous, no, kanang naaka sa ilalom sa high voltage nga linya, sama bisan gani sa Nordeco or sa NGCP, nga dinha ka naga-operate sa imuhang truck. So, tungod sa kataas sa voltahe, no, sa linya sa NGCP, minimum of 69,000 volts or 69 kilovolt. Ang isa ka butang or ang isa ka truck, halimbawa, dili na kinahanglan nga matandog niya ang linya para makuryentehan siya. Okay. So we have clearance nga gina-observe nga maduol gani ka ato or ma-breach to nimo siya, bisan dili nimo matandog ang kuryente, posible na ka nga ma-aksidente. Okay. So that's why aside from the posibleng aksidente ana sa tawo or sa driver or sa pahinante ba, ang isa gyud sa mahitabo kung maingon ana na ay mga breach of clearances kay pagkapalong, no, or pagka-interrupt sa atong power service. Okay, ang atong linya sa NGCP, kung katong i-describe nato, nasa pinakaibabaw, ang ubos ana nadiha ang atong mga distribution utility. Ang atong distribution utility. Ilalom sa linya, sir? What do you mean? Pasabot man ko nato, pag NGCP, mas higher ground siya ang atong linya kontra sa linya sa mga distribution. Yes. Kaya para masabtan sa tao nga, kasagaran sa mga tao karon masipyat, ay, linya ni sa electric cooperative, pero sa sayo nga, kining linya hadi ay, linya ni sa NGCP. Ako, personal, isip, usak area manager sa area 3, nagasubay po ko dito sa mga suksok nga linya. Na makita na ako nga adunay time nga nagasaging ang linya, pasalamat ang atong opisina, naga-line maintenance na para matensyon nato ang atong wire kay basin mo igo dito karon sa mga linya na pod sa electric cooperative. Yes, sir. So, usay gihimo nato, ma'am, niining mga linya nato, particularmente kining mako paingon sa mati, aron minus-miso na nato ang atong power interruption. Aduna ba tayo mga maintenance pag-usab sa atong linya aron mabag-o ang linya da para maiwasan na ang atong mga power interruption. Okay. Ang atong linya gikan sa atong Mako substation padulong sa Mati, taman lang ta sa Banay-Banay, no? Banay-Banay. Dunay switching station din ha. Sa may pintatagan nga dinha kung baga nag-terminate ang linya sa NGCP. From Pintatagan switching station padung sa Mati or padung sa Davao Oriental, ang naga-operate ana ang Dureco or ang Davao Oriental Electric Cooperative. Ang atong maintenance activities diri ani nga linya, because this is 69 kilovolt line and two major electric co-ops are connected to this line. Ang Nordeco ug ang Dureco. Ato gini siyang periodically, no, gina maintenance activity, which is kaya pa ang load sa NGCP kining duha ka cooperative karon ang Dureco ug Nordeco. Yes, sir. As of the moment, based on our forecasting, kaya pa siya. There's no incident of overloading ani nga line, I mean. But ang atong mga unscheduled power interruptions lang diri nga linya, mas nahimo siyang frequent, no, towards the end of the year. Kay tungod sa mga weather conditions and other factors. Pero sa katinuod, ma'am, kung bugnaw ang panahon, mas bintaha siya sa tanang mga utilities, including ang NGCP. Bintaha sa operations nato? Sa operation or sa technical nga aspect, mas bintaha ang bugnaw panahon kay dili mo init karon ang linya sa inato nga pag-istorya. It's maybe scientific, sir. Maybe scientifically ingon ana, pero technically sa amo ang side, no, sa NGCP, mas okay ang init kay walay hangin, walay ulan. Okay. So dili nato kaayo huna-hunaon nga pwedeng ma-out ang linya tungod sa kakusog sa ulan, maigo ba siya og kilat, or mapalid ba ang mga palwa didto sa lubi, mga ingon ana, sir. Pero so, sa area nato sa Dureco o Nordeco natay mga line maintenance nga crew nga everyday naga tan-aw sa atong linya sa kuryente. Kanang mga maintenance crew nato naga-standby.
For your part, sir, ang amo sir, naami mga maintenance crew spread all over the areas that we cover. So for diri sa atua, diri sa north, doon na tayo upat ka line gangs nga naka-deploy diri. So dali ra siya makontak karon. So adunay coordination po sa mong technical department. Yes, sir. Okay. So ako nang gipangutana para sa mga naminaw karon kini bang aspeto sa pangurinti manang uban masabta nila nga kung adunay interruption, adunay mga rason nga nung adunay interruption, manang walay dapat basulon, dili dapat basulon ang duha ka kauban karon ang NGCP o ang cooperative tungod kay adunay mga rason sa maning na-mention mo ganina Ma'am Bambi, mga sakyanan nga nangaigo sa atong linya, mga kahoy nga natumba. Pero kining kuan ma'am, kining incident ito milabayng Disyembre 29, 30 ug 31, dunay sunod gyud nga power interruption. Unsay mga causes niini? At least ang atong katawhan karon, consumer nato masayod sa mga rasones. Okay, so you mean sa atong Mako Banay-Banay, 69 kV line? Ay mo most probably kini ang kasagaran nato makita kay ubang area murag dili man nato siya ma-experience. Pero kining Mako Banay-Banay line, dali ra gyud siya diha maapektuhan nga area. Okay. Actually, sir, before the December 29 outage sa Mako Banay-Banay, doon na tayo recorded no, na December 27 nga na pagkapalong po sa kuryente, diri nga line no, or the same line na December 27 siya nahitabo. So December 29 and 30 and 31, mao na ni siya ang sunod-sunod na dayon na almost every day. So, ang atong mga conditions like kaning December 31 manggod, this was katulog yun siya na palong no, in a day. Pero naay mga, naay first nga napalong 5 minutes, second nga napalong 5 minutes na pod. Ang pinakadugay katong sa kadlawon na there was a landslide no, nga nahitabo. Diri sa atong somewhere sa Mako, Davao de Oro, affecting our structure number 37. So, kato siya kay na kusugman pod ang hangin, naapoy ulan, and then nag-landslide pa gyud. So, mauto siya, sir, nga naay part sa tore nga affected, nga natanggal siya. So, mao ni ang top guy, ang core, no? Na-dislodge siya, and then, maunang na-contact siya dito sa facing nga conductor, causing the katong flicker bitaw for 5 minutes, balik siya, 5 minutes na pod, and then hangtod katong landslide na gyud nga nahitabo nga napalong gyud siya for 3 hours. So buntag na siya na restore bali. So, adunay attempt kay di ni masabtan sa mga common tao nato nga sige siya palong-palong murag Christmas light. Pero wa sila kasabot nga gitisingan nag-attempt i-try nato para mobalik mo resume ang konsumo sa kuryente. Maning pasalamat nga nagyod ang NGCP kay mostly kung adunay interruption na binaning area ang atong mga katawhan. So dito na ako nakita Ms. Kapulo nga importante kayo ang kuryente. Mura ba og mas importante pa ni sa pagkaon? Kay kung walay kuryente ang tao sa puton, masuko, pero maning atong gi-invite ang NGCP aron ang atong mga konsumador labi na sa prangkisa sa Davao del Norte, Davao de Oro, masayran kung unsa gyud ning kinabuhi sa kuryente. Kung nganong adunay power interruption. Kini mga landslide, ma'am, kung adunay metabo niya, ang ato bang mga personahe nato sa NGCP, bisan gabi kaya nato nga trabahoon ang mga area, although ang area landslide? Ang atong mga linemen, sir, 24/7 na sila ga-monitor no, sa atong mga lines, mga substations, tanan facilities no, for NGCP alone, for the transmission sector alone, especially kung ingon ani nga long holidays, na doon na tayo gitawag nga NDI, not to mention nga kani nga time pod ting kalamidad no, pwedeng pares atong nahitabo nga natural calamity matong landslide, naapay mga bagyo no, naapay earthquake. If we remember kani nga time sa December, daghan po ni earthquake nga almost every day po ito nahitabo, sir. So, in ani nga time, ang atong mga line personnel,
deployed all over the region are on their toes, no? 24/7 bisan pag alas 12 sa kadlawon, alauna ba kadiha, basta on duty, no? Tawagan sila. There is an outage na monitor sa substation. Ingon ani kalayo 3.9 kilometers. December 31, 12:06 midnight. So 3.9, so ma-estimate naman na sa atong fault locator. Pag-advise ana dito sa among linemen, no, sa atong line manager, ingon sila unsa kalayo. So 3.9 ang nasa atong locator. Ma-estimate na sa linemen. So ang linemen nga nearest nga naka-deploy sir, sila Mr. Rocamora, kauban ako diri. Wala na sila'y holidays, walay Pasko, walay New Year, walay tulog. Moadto gyud na sila dito sir. Mao nay kinabuhi sa atong mga lineman. Ug mao po ng mga butanga nga dapat ipasabot nato sa atong mga konsumador. Kaya uba di man makasabot niya na. Ang ato lang yung sa mga konsumador nga naminaw, nang tan-aw karon sa atong pagsibya, nga mabalik dahil nilang kuryente. Mara magana ang kalipay sa mga consumers nato. Nga mabalik lang gud ang kuryente. How advanced is your equipment? Pananitan na doon ay fault nga area, doon na batay mga advanced nga gamit nga dali na ito ma-detect, nga dali na po ma-restore ang maong linya. Yes sir, sa atong substations, doon na tayo gitawag nga SCADA system, no? And what is this SCADA mo? Oo, mao ni siya ang System Acquisition, System Control Acquisition and System Control and Data Acquisition, no? SCADA system na naka-install sa atong substations nga every time na ay mahitabo sa linya, mo alarm dito sa substation. So ang unag yung makabalo sa outage ang taga substation, which is manned 24/7 pod. And that SCADA, ma-determine nato ang load karon sa kining linya, kining area. Oo, ang load. Tapos kung naay mapalong ang location, mahibaw-an na mo sir kung ang pagkapalong halimbawa duol lang NGCP ato ani. Like akong na-mention ganiha, ang mako banay-banay manggod, taman lang mi sa banay-banay. So if beyond ang location gani beyond na sa inani nga kilometers, no? Tapos matrace up na mo na beyond na siya sa banay-banay, meaning Dureco na ang ga-operate, and we immediately coordinate with the Dureco line personnel or technical personnel para magtinabangay sa pag-address no sa outage. Ug mao nay kaimportansya sa SCADA. Yes sir. Unya kung sa Nordeco pod nga area, kung kami ang unang nga makadetect no sa outage, mo immediately mo coordinate pod me sa inyo ha. Og nagpasalamat mi sa pamunuan sa Nordeco sa pagpamuno ni EGM LB Alngog ug Chairman PS Mawi Galarasing nga nakaput up na puminga mong kaugalingong SCADA. So advantage kay siya, makita namo kung asa sa area nga dako-dako na sa porsyento sa load. Mo na inindot kayo. Okay. Ako nang gipangutana ma'am kay kini bangod nga area mako banay-banay sa atong nasgutan kaganina, kini gyud ang kung atong tan-aw ni-review nato sa mga nangaging katuigan diha ang dagang interruption. Now, walay plano ang management sa EGCP ang linya nato diha atong sa term nato gamiton atong i-rehab, kambyuhan o gwapong mga equipo aron di na gyud nato masinati plus pamutlon tanang mga kahoy diha nga gagian sa linya nato sa transmission line. Okay, maybe the term is upgrading, sir. Yeah, upgrading. Correct me. So, ang atong gihimo for NGCP, doon na tayo under construction karon nga Mako to Mati, no? Lahos na gyud siya sa Mati. Lahos na gyud na, ma'am. And it's as 138 kilovolt line. Okay. So double na siya from the existing 69 kV. But it's still underway, no? Kung baga ongoing pa siya, survey nami, parcellary survey, and then we have negotiated with the kanang mga tag-iya sa yuta nga maagian sa linya na para i-allow mi nila nga moagi or ibaligya ba nila ilang yuta. So meaning pre-construction stage nami for that certain line. So if that will be completed in the near future, puhon, dako na siya og capacity because it is already a 138 kilovolt line, and then
dito siya moagi sa Pikas, no? Kung diri ang makubanay-banay, diri siya sa Pikas pud mo traverse, no? Sa bukid siya nga side. So ang atong end ana or load end will be at Mati City. Okay. So we are also planning to put up, no, a future Mati substation. Sa in the near future, sir, if this will all be completed na ang atong mga proyekto nga giplano para ani nga area, basin ma-minimize na nato ang power interruptions related sa kanang mga vegetation, mga inana. Pero syempre, ang natural calamities beyond our control man na. Di na ito makontrol. Manang gisgutan na ito karon para nga itong mga nagtanaw sa itong programa, ilang masabdan nga. Mao ni ang kinabuhi. The life of the transmission line and even the distribution utilities were very complex. Manang di mo masabtan ang uban di kasabot, pero kita ato ginapasabot kanunay sa atong mga konsumador pinaagi sa NGCP. Panalitan adunay interruption ang ato bang buhatan, automatic makapadala day mo notice. Kami naman may Facebook page na mo kung adunay interruption patapot mi dito ang atong kanba atong buhatan aduna ba tay pampot sukmit ninyo aron ma-post ninyo nga mao ning Yes, sir. We have a Facebook page, National Grid Corporation of the Philippines, and we have Twitter and TikTok accounts. TikTok account. So dito nato gina-post, sir. Immediately, example, kaning December 31 nga outage na 6:44 na restore, and we are before ma-restore siya, ang within the first hour, dapat makapadala mi og advisory through our social media. And of course, sa inyo ha, mas una mo, no? Papahibalo na mo, naamantay, unsay tawagan ni Viber community, nga naa dito ang Nordeco o ang NGCP. So dito, i-post dayon na mo. Then advance info, and it becomes a developing story kung dili dayon siya ma-restore. So naa na dayon mi updates ana every hour among himuon. So panalitan the first 5 minutes aduna interruption. So mupos na mo ana sa inyo nga while undergoing pa nga itong mga route to determine the fault line. So ingana sa antinor sa inyong pagpahibalo. Dili siya within the first 5 minutes, mga 30 minutes pa, sir. Minutes pa. Okay, i-gather pa man namo ang details, then i-post na namo. Pero sa inyo ha, sir, as soon as we can, no, even less than 30 minutes, mahatag na namo sa inyo ha ang information, like mo ingon mi nga oy sa NGCP ni nga mako banay-banay line nya na ay nakita nga fault dito, padung na ang mga linemen. Amo lang mong i-update. So inana, sir. Correct me from that is 30 minutes after nga makuha ninyo mo inform ba mo sa before, sir, before 30 minutes sa inyo ha. Ang 30 minutes kanang sa social media na. Kung naami enough details na to post. And we could comment sa inyong social media, pwede Yes, sir, it's a public kaning National Grid nga sir, nga Facebook page. So itong balikon, Ma'am Bambi, Miss Kapulong, pagbasa para mga nagtanaw na to karon, ilang makuan. Ma-memorya nila ang maong sukbid ninyo. National Grid Corporation of the Philippines, Facebook, Twitter, and TikTok. Naatay so ano dito, accounts diha. Nanay TikTok, no? Wala pa tayo TikTok. Kaya ibala na kung TikTok ka ng musayaw, magod. Pwede ragyapon, sir. Atong mga linemen. Nga na mo naibala na ako, TikTok, no? Pasayaw na ito atong linemen. Ma'am, isip public relation officer, direct ba may maka-contact sa inyo, makatawag? Yes, sir. While nag-determine mo sa fault line, so dali na maka-contact. As public relation officer. Yes, sir. But ang pinaka mas dali gyud our operations personnel. Okay. Opo. Sila gyud ang first hand nga makabalo dayon sa mga bisan dili pa complete details kay from them ipasa pa Manila sa amo ang group sa Public Relations Department. Automatic na pag ano na interruption ng NGCP, tawagan ni NGCP si Engineer Ongkeng, ang amo technical manager. So nga na ba? Yes, sir. Yes, sir. It's supposed to be the protocol, and that's the one nga atong gina-practice, no, para as soon as naami ma-inform, no, kung anong naay outage ditong dapita. Correct. Maunday na among ipahibalo sa inyo niya. We have a Viber community nga ato pong gina-share dayon ang info.
from our substation diretso sa Vibercom, and then naapoy SMS, and then naapoy calls, no, voice calls. After na ma-verify sa operations and sa concern nga co-op like Nordeco ang outage, ipasa na din sa amo for social media posting. So mo na nindot nga atong buhaton kay ang tukmang informasyon mo na makahatag og klarong kahayag sa atong mga consumers. Kaya diha man gud sa Facebook, pag adunay brownout, manglupad na ng mga kuan diha, mga foul words sa atong mga kaibigan. Pero masabtan nato na. Masabtan nato na. Kita ako bago pa man ko sa industriya, pero ato na masabtan nga atong mga konsumador kinahanglan ang ilang gusto walay brownout. Nagay ako mga kailang maingon nga mahal ang kuryente, wala lay brownout. Okay. So, na maingon na basta wala lay brownout, mao man ay kasagarang rason nila kay. Bisag ako masiguro kung nakoy trabaho sa online, gusto pagugulay interruption. Pero malo ito, nasigutan ni Ms. Kapulong kanina, ang atong public relation officer sa Davao Region, nga doon ay mga courses. Yes, sir. Ang ato manggong linya, mga towers, no, facilities, are out there in the open, no? Subjected to all conditions, weather, kanang mga environmental conditions, tanan. So, not all facilities bisan unsaon natog protect, no, bisag unsaon natog butang og mga gadgets nga dili siya mapalong, lightning arrestor para dili maigo og kilat, etc. Dili gyud nato siya makontrol, and kinsa man pud ang gusto nga ma-out ang kuryente. Because we are all consumers of power, and power is a staple, no, in our households, in our everyday existence. So bisan kami, bisan kita sa power industry, di ta gusto ma-brown outan, di ba? Or di ta gusto mapagnan og kuryente. Labi na atong mga negosyante nato. Iba na, labi na ang mga negosyante. Og labi na kaning times nga naatay mga gina-celebrate nga occasions. So, but again, ang ato manggong mga factors, no, nga i-consider, dili nato kontrolado tanan. So katong nahitabo nga animal intrusion, foreign object intrusion natay gitawag, no, katong December 30 pod nga outage of the same line, no, nga naay telco wire or telco cable nga didto ning tugdon sa linya sa NGCP, sa Mako Banay-Banay na pod, na favorite pod nilang Mako Banay-Banay. Pero kato siya na ay accordingly, no, gihatagan ta og actually certification from the owner of the telco line nga indeed ila hatong linya pagka kanang ni snap bitaw siya, sir, nya pag landing niya dito siya naigo sa linya sa NGCP. So it caused an interruption, of course, na inconvenience na pudta, pero again wala to siya gituyo, wala to naghimo ato nga mapalungan ta kuryente nga gi plano, wala siya. So that ang pinaka best effort nga mahimo sa NGCP to restore the line, no, as soon as we can, mao gyud na atong himuon, sir, for the consumers and the MCOs of our customer electric cooperatives. So mao na ang mission sa National Grid nga to restore power immediately sa kaya sa atong mga crew. Ang atong focus karon, ma'am, kung atong tanaw ang investment nato karon, ang pag-upgrade sa atong mga linya, as you've said, nga naka-sentro diha sa Mako paingon nga to sa Mati. Nining tuig 2025. No, not yet, sir. That's this year naman siya. So ang karon parcellary survey and negotiations pa lang siya with our affected nga lot owners, no, or property owners. Medyo usahay na dinha ang problema nato kanang sa mga negotiations. Correct. Kay naiuban nga maagian nga syempre dili kasabot or lisod istoryahon. So ang negotiation mas madugay gani siya, sir. Ang mga ancestral area, if I'm not mistaken, murag aduna pa area diha nga maigo sa inyong linya. Yes, sir. So isa pa na siya that there is a process we call FPIC, no, kung naatay matraverse nga ancestral domains. So kanang FPIC mo take pa na og time pa, pero as of now, sir, dinha pa mi sa parcellary survey and
negotiations with affected lot owners. So at least sa itong panaguban karon masayra na to sa itong mga natanaw na minaw nga ingunana na ang gihimo karon sa NGCP. Sa Tibok Mindanao, unsang area nga kuan gyud kayo? Dili ba kining Mako Banibanay o kining nabunturan line tindalo nato murag tagsara man ko kadungog dia nga dunay interest sama sa nahitabo aton agi tuig. So mas minus din tapita. Doon na puntay kaning nabunturan Asuncion, sir, nga line. Nabunturan Asuncion. Kana siya output na siya from time to time for Davao area lang. Sa north, no? Mako Banay-Banay, nabunturan Asuncion, nabunturan Moncayo, maulang man na atong 69 kV lines nga naa diri. But in other areas, like padulong sa south, naputay gamay dito nga 69 kV lines, but mostly 138 kilovolt lines na siya. And lain pod ang mga causes, no, sa power interruptions dito, sir, na ay mga vegetation, no, gitawag nato nga kanang gitanom nga mga kahoy ilalom sa linya nga ning taas beyond 3 meters, kana bawal man gyud na siya kung directly ilalom sa linya or duol, no. So naatay gitawag nga power line corridor nga dapat clear siya of any tanom or kahoy. Naday balaod ana. Doon na tayo balaod, di ba? RA 11361. The Anti-Obstruction of Power Lines Law. Correct. Oo. So, mao na atong ginagunitan karon nga balaod sa atong mga maintenance activities, no? Sa clearing activities. Kay sa una, mag-propose ta og maintenance activity. So, mo adto ta sa area, dili mo sugot ang tag-iya sa kahoy nga, ay, nganong inyo man ang putlon, nga amo man na. Unya, dapat bayaran mi ninyo, ana. Karon, sir, ma-invoke na nato ang law, and anytime nga na-inform nato sila ahead, mo sunod lang pod sa process, no? Pwede na nato putlon without kanang compensation, ana. Naagyud tay i-impose na nga balaod. Walay coordination sa local government kay aduna may gitukod karon nga task force nga kabahin ana nga tanang mga linya nga maigo sa struktura o mga kahoy kinahanglan pagaputlon. Naatay coordination, sir. Oo po. Naatay ginahimong regular coordination with the LGUs, and especially kung ang isa ka area halimbawa naagyoy property ang LGU baron nga naay mga vegetation like here in Tagum, di ba, sir, naatay gitawag nga katong garden, botanical garden. Okay. Oo. Naana sila'y mga kahoy gyud, sir, nga duol na sa linya sa NGCP, and we have already regularly informed the LGU nga magpatabang ta sa pagtrim, no, o sa pagpruning ana in such a way nga dili mawala ang garden because it's an attraction of the city. Correct. But at the same time, ang NGCP or ang Nordeco ba makaagi pod ang kuryente dinha nga dili mapalungan, no, ang mga areas na posibleng connected anang linya. Alright. Ma'am, unsa pa yung mga dugang impormasyon labi ng mga programa at proyekto niya ipatuman karong tuig 2025? Oh, yes. Naatay mga major projects, sir, nga completed last year, no? And major meaning na benefit good ang entire nation, like the MVIP or the Mindanao Visayas Interconnection. We also energized the Cebu Negros Panay, no, CNP3 sometime in April, and the Hermosa San Jose sometime in July. So kato siya last year, sir. Karon nga year, we have still a lot of projects na for implementation and for completion na, but medyo daghan siya, di lang kayo na ko ma-enumerate, but locally, diri sa Davao, sir, there are substations na under sa AMOA, diri sa District 5 operations nga gina-upgrade. So in terms of capacity, our lines, no, naapod tay mga gipang install nga mga capacitor banks, no, to improve voltage quality sa like sa Mati, do na tay gitao din nga cap bank lately. Last year lang na-energize para ma-minimize ang low voltage nila. Kay tungod sa kataas manggod sa linya, medyo pag-abot dito low voltage na siya. So ang clamor pod sa mga taga Davao Oriental, kay kanang ilahang
quality sa power, no? Medyo ano na gyud siya, baba na kaayo. So kinahanglan magputa ko substation ang Yes, NGCP in the na. future, sir. And But that will help for the sa lahat. meantime, nga wala pa na human ang atong substation or wala pa nasugdan, we have installed a capacitor bank. No, there mismo sa Doreco area office para ma-improve ang ilahang voltahe. Okay, very technical ma'am kining kapasitor sa yano nga pagkakuan sa ikuan ani. Unsa iyang gamit? Pang maayo ang pag-abot dito dapat low voltage na. Mao ni siya ang equipment nga motabang nga normal lang gihapon ang voltahe. So kani atong suga nga dagitab, no? Kung low voltage ni, di ba medyo yellowish siya, no? Brown. That's why it's called brown out. Mao na siya ang brown out. Kung wala na siya power, mao na ang blackout. Oh, dito sa Doreco, sir, and pinakatumoy pag yun nga part, no, sa Davao Oriental, ang ilahag yung permireklamo before, yellow na yun ilahang suga. Because ang voltage nga gaabot dito, ubos na kaayo. So the capacitor bank will improve the voltage. Para mutaas, mubalik sa normal, ang quality sa ilang power, ang ilang suga, imbis yellow, inani siya white. So mo na nindot nga ginahimo nato karon. So mo din ay rason pag brown out nagpasabutan na ni brown. Ni brown lang. Mo na klaro kay ato din pag brown out wala na suga. Brown out man gina. So pero brown out tungod na kay kulang ang kuryenteng supply. Yes. Mo brown siya. Mo brown siya. Magpiyok-piyok na. Pero kung wala na gyud, that is blackout gani. Mo nang wala na gyud. And the whole area, the whole coverage, kung wala na kuryente, that is total blackout. Oo, yes. Ganang way partial blackout karon tungod kay adunay mga licensing ipambutang. Pareha gahapon ato suroy ta sa sentro mikalitog interrupt ang kuryente nanawag ta. So after mga before 10 minutes na restore ang power kay adunay nangutana kung ano na licensing mibigay. So technical kay siya pero masabtan nato nga mo na kinabuhi lagi sa linya sa kuryente nga nay mga kasagaran dili siya maasabtan. Mo na nga salamat kayo sa imong presensya. Kanunay papuhon nga magbalik-balik ta sa itong panaguban aron ma-explicar nato sa itong mga konsumador ang kinabuhi sa kuryente. Na-mention nimo kaganina ma'am nga interconnected na taon say kuan ko dani unsay bintaha kung interconnected na nga atong tanang island sa NGCP. Okay, sa una sir, before the interconnection of the entire grid was completed, ang connected lang Luzon and Visayas. So kung naay kakulangon sa power from Luzon sa Luzon, maka-import ang Visayas, no? Maka-share dito and vice versa. And also, pares ana kung kulang ang power for the voltage lang regulation, pwede mo share ang Visayas or ang Luzon. Now, connected naman ta apil diri sa Mindanao, maka-apil na ta sa sharing, no? Because of the benefit of the interconnection. Okay. Mo na kanindot kung masumpay na sa inato nga pagkaistorya. So masumpay na ta. We are just one grid. Bulag-bulag. So one grid na siya. So any discussion, any programs nga pwede nato ipasibaw karon sa atong panaguban. Go ahead, ma'am. Okay, sir. I-mention lang po na ako nga ang NGCP, no, since it took over as transmission service provider 15 years ago, no, in 2009. We just turned 15 last January. Mag-16 na mi karong January 15. NGCP installed a total of 3,729 circuit kilometers of transmission lines all over the country. And then we have 28 new substations. Dili siya existing nga gi-upgrade. New substations ni siya, sir. And an additional 31,200 megavolt amperes of transformer capacity. Related ni siya sa upgrading sa mga substations, no? Kaning transformer naa ni siya sa substation and then mauto ang gi-upgrade. So to date, actually this is kulang na siya na report na, but naatay 75 projects, no, na na-complete na to upgrade and expand the Philippine power grid with more, no, in the pipeline. So
katong na-mention ako nga projects na na-completed last year, those were major projects of the NGCP nga no less than our President of the Philippines attended the inauguration. Okay. So, thank you with that information. Ay nangutana di. Tabi na akong contact number 0906-206-7155. Akong subliyon 0906-206-7155. Actually naipangutana pero natubag na ni kaganina Ma'am Bambi. Yung pangutana diri ipangutana kung unsa plano nila sa NGCP overloaded mako tagom line plus coming pa ang mga SM mga mall karong tuiga. So, natubag na ni kaganina Ma'am, di ba? Yes, sir. So, we upgrading. Nagsugod naman, no? Kato, sir, pre-construction na siya. And aside from that, manggod, ang atong maintenance activities, ato yung ginahimo regularly para ma-address nato ang bisan unsang constraint sa linya. Kay, since wala pa na human, ang atong Mako-Mati line, no, ang Mako banay-banay palang gyud, no, ang atong most reliable transmission service provider karon padulong sa Davao Oriental. Mao po na mong gipangandoy nga kanang area ha, ma-upgrade ang atong linya sa NGCP kay kami naningkamot pud mi nga ma-upgrade pud ang among linya. Salamat kayo ma'am sa imong presensya karon, si Ma'am Melfrance Bambi Kapulong ang atong Davao Region Public Relation Officer. Imong closing statement, Ma'am Bambi. Go ahead. Okay, daghang salamat sa atong partner, no, sa Nordeco sa pag-invite sa NGCP to give updates, no? Updates naman gyud ni siya, sir, not just information on the outages, no, nga nahitabo atong December last year, but ang oportunidad nga ma-share nato sa tanang MCOs sa Nordeco o of course sa atong mga partner LGUs pud nga naminaw karon kung unsa ang ginahimo sa NGCP aron mas mahimong reliable and dependable ang atong power transmission service. So nagpasalamat pud ta sa tanan natong partners, no, including the LGUs, no, nga nagkatabang pud sa ato para ma-fast track ang atong mga projects, no, kay moagi man gyud ta sa ila tungod sa mga permits, no, from the barangay level sa city or municipal level hangtod sa provinces. Daghang salamat Sir Troy sa atong mga partners and friends nga taga Nordeco. Maayong hapon kaninyang tanan. Salamat Ma'am Melfrance Bambi Kapulong, mga kaigsunan ng atong Davao Region Public Relation Officer. So salamat sa presensya ni Ma'am Bambi, at least nahayagan ta sa atong mga tagtag sa mga pangutana. Wala na oras sa atong panakuban. Salamat kayo sa inyong makanunayong suporta sa atong programa, ang Abtix Kamoturan o Kasing-Kasing sa Nordico, sa ngalan sa kinatibukang Official Dam sa Nordico sa pagpangunan ni Acting General Manager Elvera Socoren Alngog, MPA, o ang atong Project Supervisor GM Engineer Emmanuel Mawe Galara. Sa kinihigala sa kinantro hagunos, daghang salamat sa pagpaminaw. God bless. Maayong buntag sa tanan, ako si Laura Bell Pandamon, kasamtangan nga nagtrabaho sa LLPM Foods, Rizal, Rice Sticking sa Tagum. Sa wala pa nakatilaw sa Putumaya, anhim mo din sa LPM. Daghan salamat. Pasalamatan na itong mga crew di ay.
bayan, Kuya Nerds ng babayan. Kuya Nerds ng bayan, Kuya Nerds ng bayan. Di uurong sa pagbigay ng serbisyo, kapatagan, karagatan, kabundukan man, lalakbayin na walang pag-alinlangan, upang bawat tahanan ay mailawan lang. Ako ang iyong kapatid, kapuso, kapamilya, kaagapay sa pag-unlad at ginawa. Ako si Kuya Nerds, puso ng Nordeco, hilagang Davao ang bayan. Sabay, sa pagsulong, hawak kamay sa pag-ahon. Kuya Nerds, I need you. Kuya Nerds, I need you. Isigaw lang at darating ako. Kuya Nerds ng bayan, Kuya Nerds ng bayan, Kuya Nerds ng babayan. Kuya Nerds ng bayan, Kuya Nerds ng bayan. Yeah, that's right. La kani Kuya Nerd, ang walay pagtunga-tunga, halat sa katawan, serbisyong kinasing-kasing. Padayon, Nordeco, tuyok kita sa pag-ampo. Padayon